Good day mga chinggo! Nagbabalik na naman nga ni po ang inyong chinggo para sa part 2 ng ating mini vlog sa pag-akyat nga din sa grotto. Habang pataas nga tayo din ng papataas ay mas lalo namang tumatarik ang mga hagdan papunta nga doon. Kaya naman extra careful nga ako din at baka mamaya bigla akong matalisod ay nakakahiya at pagkarami pa naman ng tao. Kung hindi nga ako nagkakamali nga din sabi nga nila bawat Via Dolorosa ay merong mga stations of the cross. Kaya naman makakakita nga tayo din ng mga rebulto ni Papa Jesus. Bukod nga pala sa lalong tumatarik ngayong hagdan nga din ay mas lalong gumaganda nga ang view simula dito sa taas hanggang pababa. Hindi ko alam kung ako lang ba pero iba talaga ang feeling kapag nandito ka na nga sa taas. At mas lalo nga akong na-inspired nga din na umakyat nga pataas dahil kasama ko nga ang aking poging yubo. Uy, kiniklig yarn. Buti na nga lang talaga dahil sa pagkakataong ini ay nagkasundo nga kami diyan ni yubo. Anyways, medyo malat pa nga ang boses ko nga din kaya naman pasensyahan nyo na talaga. Ayan nga pala yung view ng hagdan simula nga dito sa baba papunta sa taas. Anyways, short story na nga muna tayo. Ako nga pala yung tipo ng tao na kapag matatarik nga talaga yung pinupuntahan ay sobrang pagkahingalin ko at hirap nga akong maglakad. Yung tipong nahihirapan na nga ako makapaglakad dahil sobrang hingal ko na nga na halos hindi na ako makahinga. Pero dito sa part na to sa pag-akyat nga namin din ay ewan ko baga hindi ako nakaramdam ng kahit anumang pagod. Actually, mas naramdaman ko pa nga din yung init pero yung pagod hindi ko gaanong nararamdaman. Kaya naman sa mga magsasabi na hindi nila kayang akyatin dahil matarik or mataas, iba na po talaga yung feeling kapag nandito na, promise, kayang-kaya nyo yarn. Marami nga po palang mga seniors ang umakyat nga din at talaga namang nakakarating nga sila doon sa tuktok. At ika nga nila kapag malakas talagang inyong pananampalataya ay tsak na hindi ka raw makakaramdam ng pagod. Sa mga sandaling ito sa sobrang excited ko ay hindi ko na nga talaga nabilang kung nakailang stations of the cross na nga ako diyan. Pero ang view ay tingnan nyo naman ay talaga namang pagka-amazing. Masasabi ko rin naman na kahit nasa mataas ka ng bahagi ay hindi ka nga malulula diyan. Nakakatuwa nga naman talagang tingnan yung mga tao, yung lugar, lalong-lalo na ang view ay talaga namang for the go. Correct me if I'm wrong pero ito yata yung part na pinagbubuhat na nga ng cross si Papa Jesus. Nakailang stations na nga kami diyan pero talagang tuloy pa rin ang laban paahon. Sa totoo lang masasabi kong hindi pagod ang magpapahinto sa'yo din kundi yung init ay talaga namang pagkainit talaga ngayong time na are. Mga 8 pa nga lamang ng umaga nga diyan ay gusto na nga naming umakyat nga dito kaso nakasara at wala nga kaming magawa. Medyo nalungkot pa nga ako diyan ng slight dahil akala ko talaga na hindi nga kami makakaakyat nga doon sa grotto. Bawat stations ay makakita nga pala tayo diyan ng mga life size na mga rebulto na nagpapakita ng pagdurusa at sakripisyo ni Papa Jesus. Kaya naman walang-wala talaga yung mga hirap na nararanasan nga natin ngayon kaysa sa mga hirap na pinagdaanan nga ni Papa Jesus noon. Sinakripisyo lang naman ni Papa Jesus ang kanyang sariling buhay para lang talaga mailigtas ang sangkatauhan o diba trivia. Sa mga sandaling ito habang papalapit na nga kami papunta doon sa may grotto ay ramdam ko talaga na sobrang gaan ang pakiramdam ko. Kaya naman mas lalo talagang lumakas ang aking determinasyon para nga makaahon nga doon. Grabe talaga yung hope na naibibigay ng ganitong lugar sa ating buhay. At hanggang dito na nga lang muna itong ating part 2, abangan ang part 3. At kung nabitin ka nga dito sa aking video, please pakifollow na lang itong ating page na are para maging updated ka sa mga bago kong i-upload. Kung nagustuhan mo nga itong aking video, please leave a comment, like, share, and follow. Abangan ang part 3. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless!